What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito na naman po ang inyong lingkod as Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas and sa Sunday Racing in Manila Metro Turf, August 20, 2023. And we have 8 races na lalargahan. At kung bago lang po pala kayo dito sa channel ko, kindly click subscribe, like and share. At napakalaking tulong na po sa akin yan mga kabari at mga kasilip, no? You may also hit the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng aking race analysis. And also you may leave your comment down below kung gusto nyo pong magpa-shoutout or any topic that you would like to talk about. Nga pala, isang mabilis na race analysis lang to, no? Kasi busy tayo today kasi fiesta rito sa Sampaloc, no? So happy fiesta nga pala sa mga taga Sampaloc, no? And again, we have 8 races na lalargahan. Try natin silipin kung sino ang may malalaki at posibilidad na panalo dyan, no? So hindi na natin to patatagalin. Let's go ahead at simulan na natin. Race number 1 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating first Peak 5 event, covers races 1 to 5. Dito po sa race number 1 ay may 7 numbers and bettings with a distance of 1,000 meters. So obviously para sa akin, solo po ako dito sa numero 5, Enigma 1. Alam naman natin na sila Radio Bell pa kalaban na ito, no? So masyado na siyang kumbaga high school dito at yung kalaban niya ay mga kinder, no? So tingin ko kahit deremate to, most likely kaya naman niya yung ere or baka pwedeng siya na rin yung mauna rito, no? Dahil sa sobrang ganon laban. So para sa akin, solo ako dyan, numero 5, Enigma 1. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng pamorgas o pang-upset kung sakasakali, pero I doubt na ma-upset to, no? Unless na magkakaroon ng problema. Hopefully hindi. So sa pamorgas ko dito, tingin ko yung numero 1 na rin na si Unafraid. Again, dito po sa race number 1, solo po ako, numero 5, Enigma 1. Pang-upset at pamorgas ko po is yung numero 1 na si Unafraid. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating winner take all event. Covers races 2 to 8. Dito po sa race number 2 ay may 6 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. So para sa akin, solo po uli ako dito, numero 3, Platinum Frolic. Obviously kila Righteous Ruby lumaban to. Dumating ng Tarsera doon, no? So compare sa lineup ngayon is masyado namang gumaan yung lineup. So tingin ko siya na rin ang bandera dito. Kung hindi man, kung mauuna man si Summer Brew, tingin ko kaya naman sundan ni Platinum Frolic yan, no? At mas may dating si Platinum Frolic dyan. So para sa akin, solo po ako dyan, numero 3, Platinum Frolic. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset o pamorkas ko, sa akin, tingin ko yung numero 4 na rin yung pwedeng masigundo, no? Kasi isang senaryo na nakikita ko, baka ito bumandera and then baka ihatid lang nung 3, or either way, kung yung 3 naman na mauna, most likely susundan-sundan lang naman ng 4 yan, So tingin ko baka pwedeng pumlakda sa 3-4 yan, no? Again, dito sa race number 2, solo po ako, numero 3, Platinum Frolic. Pang-upset or pamorkas ko po is yung numero 4 na si Summer Brew. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating Peak 6 event, covers races 3 to 8. Dito po sa race number 3 ay may 14 numbers and bettings. So full gate po tayo with a distance of 1,400 meters. Ito mga kabari, mga kasilip, I could say na halos anybody's race to, no? Although may ilan dito na halos wala rin naman talagang panalo. Pero magdagdag na lang po kayo kung may kursunada kayo rito, no? Pero para po sa akin ang first choice ko rito yung numero 2 na si Bisyo Magserbisyo. Well, yung huling outing neto actually, nanalo to kay Angry Maxine at saka kay Maaasahan with a distance of 1,000 meters. So this time, naging pabor sa kanya, 1,400 meters. So humaba. So pwedeng maging mag-materialize sa kanya yung distansya, no? Plus, yung scenario na nakikita ko, mukhang mabilis yung pacing, gawa ni Bukawi Rivertown at saka ni My Boy Lollipop, no? So para sa akin, first choice ko, numero 2, Bisyo Magserbisyo. Second choice ko rito yung numero 3 na si Bukawi Rivertown. Ito naman mga kabari, mga kasilip. Ang galing din ng huling panalo na ito, no? 1,400 meters, banderang tapos. Pero however, this time kasi may kaluta siya. Ngayon, isang senaryo na nakikita ko is kung sakasakaling aawat si My Boy Lollipop at makakasolo ere si Bukawi Rivertown, tingin ko, pwedeng makakuha ng panalo yan, no? Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice mga kabarya, mga kasinip, is yung numero 5 na rin na si My Boy Lollipop. Kasi isang senaryo na nakikita ko is kung sino ang umawat between Bukawi Rivertown at My Boy Lollipop,
at kung sino yung mauuna ron sa dalawa, tingin ko yun yung may malaking chance of winning. Kaya kinukuha ko si My Boy Lollipop as my third choice. Again, dito po sa race number 3, magdagdag na lang po kayo rito kung sino pa kursunada nyo ha. Pero para po sa akin, ang first choice ko po is yung numero 2 na si Bisyo Magserbisyo. Second choice ko po is yung numero 3 na si Bukawi Rivertown. At ang third choice ko po is yung numero 5 na si My Boy Lollipop. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Start ng ating second Peak 5 event, covers races 4 to 8. Dito po sa race number 4 ay may 11 numbers and bettings with a distance of 1,000 meters. And this is the much awaited 4-year-old and above sprint race. So para sa akin mga kabarya, mga kasilip, anybody's race to kasi hindi naman sila mag-e-entry dito kung walang ipapanalo yung mga kabayo nila. So that's too basic, diba? Pero for the sake of choices, bibigyan ko kayo ng top 3 choices ko para sa akin, okay? Ang first choice ko dito is yung coupled entering numero 1 na si Weather Lang with 1A Gusto Mucho. Actually, parehas malaki panalo niyan. Pero yung 1A na Gusto Mucho, yan yung tinitignan ko merong pinakamalaking chance of winning. Maganda post position, numero 2. And alam naman natin na may natural speed naman to si Gusto Mucho. And very versatile yan. Kahit hindi mauna si Gusto Mucho, pwede namang isunod yan or parimatiin. Gawa nung malakas ang pacing ng karera. Kaya pinipili ko sila as my first choice. Ang second choice ko dito mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 11 na Life Gets Better. Maganda post position, nasa labas, hindi matatabunan. So kung sakasakaling magkaroon ng killing pace among doon sa mga sprinter, pwedeng maging tailor-made kasi sa numero 11 na si Life Gets Better. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice ko mga kabarya, mga kasilip, yung dihadong numero 5 na si Agidaw. Ito naman mga kabarya, mga kasilip, nakita natin to nanalo 1,600 meters at siya yung nauna ron. Although na masyadong malakas ang pacing ngayon, pero kasi si Agidaw, pwede naman tong isunod, no? At may isang bigla to. So kung sakasakali na hindi makarimate or hindi makapanalo si Gusto Mucho at si Life Gets Better, ang isa na nakikita ko na may malaking panalo is yung numero 5 na si Agidaw. So again, dito po sa race number 4, anybody's race po yan ha. Magdagdag na lang po kayo kung sino pa kursunada nyo. Pero para po sa akin, ang first choice ko po dito is yung coupled entering numero 1 na si Weather Lang with 1A Gusto Mucho. Second choice ko dito is yung numero 11 na si Life Gets Better. At ang third choice ko po dito is yung numero 5 na si Agidaw. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabari at mga kasilap. Start ng ating Peak 4 event, covers races 5 to 8. Dito po sa race number 5 ay may 9 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Para po sa akin, tingin ko mukhang 2-horse race to, no? Ang first choice ko po dito is yung numero 5 na si Speed Revolution. Yung last outing neto actually, nagandaan na ako sa tinakbo. Nasigundo to kay Bukawi Rivertown. Nakala ko nga, tatalunin niya pa si Bukawi Rivertown doon, no? Halos 2 kabayo lang nanalo si Bukawi Rivertown sa kanya. So, sa senaryo na nakikita ko kasi, pwedeng magkaroon ng killing pace between Compassion, Galloping Ghost, at saka yung numero 6 na si Ginebra. So, pwedeng maging tailor-made kay Speed Revolution since si Speed Revolution, pwedeng umalis to ng tersera, kwarta, or pwede rin actually humabol na to, no, kung sakaling makakasolo airing babandera. Kaya pinipili ko siya as my first choice. Second choice ko rito is yung coupled entry na rin na numero 6 na si Magnolia Yana with 6A Ginebra. Isang senaryo na nakikita ko is, pwede kasing ipanlucha si Ginebra at si Magnolia Yana, siya naman yung ririmate. Or either way, actually, kung sakasakali, baka walang paunahin si Ginebra dito, no? At makabuo ng ere. Kaya pinipili ko sila as my second choice. Kayo na lang pong bahala magdagdag mga kabari at mga kasilip kung meron pa po kayong ibang kursunada rito, no? Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 5 na si Speed Revolution. Second choice ko po is yung coupled entering numero 6 na si Magnolia Yana with 6A Ginebra. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo mga kabari at mga kasilip. Dito po sa race number 6 ay may 14 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. So itong lineup na to, kung titignan ko, nahihirapan ako actually. Isa to sa mga races na nahihirapan ako mag-analyze kung sino yung may malaking panalo, no? Pero para sa akin, bibigyan ko kayo ng top 3 ko, no? Kasi halos anybody's race din tong karera na to. Ang first choice ko rito is yung numero 13 na si Sonic Clay. Gusto ko yung post position
nasa labas, hindi matatabunan, pag nakapwesto ng maganda, pwedeng makakuha ng panalo. Isang senaryo kasi na nakikita ko is baka magkaroon ng killing pace between Arrogante, Biglang Buhos, Eutychus, Great Britain, at saka Believe in Me. And even si Diversity, kasi mga matutulin yung mga yan pero pretty much baka hindi naman lahat yan nasa unahan. So si Sonic Clay, sa ganda ng huling tinakbo nito, tingin ko pwedeng makaulit pa ng panalo to, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko rito pang second choice, yung numero 3 na si Arrogante. Alam naman natin na di kalabit yung kabayo na yan, mga kabari at mga kasilip. Isang senaryo na nakikita ko is baka wala namang paunahin to. Kung sakasakaling gano'n ang mangyari at makabuo ng ere, tingin ko pwedeng manalo. Kung titingnan nyo, merong 1.25 sa katawan yan at malakas ang tinalo nyan nung panahon na nanalo siya ng 1.25. Sila Orange Bell ata yun o Chrome Bell kung hindi ako nagkakamali, no? So may kalakasan yung lineup. So baka sakali na hindi sabayan sa unahan si Arrogante, then most likely pwedeng makabuo ng ere. Kaya pinipili ko yan as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 2 na si Work From Home. Etong mga kabarya, mga kasilip, lately laging in the money naman yung tinatakbo ni Kabayo, no? So maganda yung performance niya. Kung sakasali kasi na magkaroon ng killing pace at hindi ganun kaganda yung takbo ni Sonic Clay, si Work From Home na yung nakikita kong pwedeng makarimate at makakuha ng panalo. Kaya sinasama ko siya as my third choice. But then again, itong race number 4 na to, anybody's race po yan. Pwede po kayong magdagdag dyan kung sino po yung kursonada nyo, kung sino pa po yung pwede nyong isama at kung may extra kayo kapital. Pero para po sa akin, ang first choice ko po rito is yung numero 13 na si Sonic Clay. Second choice ko po is yung numero 3 na si Arrogante. At ang third choice ko po is yung numero 2 na si Work From Home. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo, mga kabari at mga kasilip. Last daily double event for Sunday racing. Dito po sa race number 7 ay may 10 numbers and bettings with a distance of 1,400 meters. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si Good Reason. Although na merong ibang matulin pero tingin ko walang pauunahin, no? Kasi yung last outing nito is actually naka-solo area yung kalaban niya and then hindi niya na inabot, no? So this time tingin ko mukhang kayang-kaya niya yung pacing ng karera, baka siya na yung mauna. Maganda rin naman yung post position, numero 2, so tipid lahat ng kwartos. Tingin ko siya na yung magdadala ng bandera dito, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice. Sama ko ditong second choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung numero 6 na si Malibu Bell. Ito naman, mga kabarya, mga kasilip, although nagaling to sa long layoff, pero sa tingin ko naman, mababa masyadong grinupuan ni Malibu Bell, no? Kung inyong matatandaan, lumaban pa ata to kila Gintong Hari during his maiden race, no? At maganda rin yung tinakbo niya ron. So kung sakasakali na maganda ang takbo ni Malibu Bell at hindi makabuo ng ere si Good Reason, sa tingin ko sa baba ng grinupuan ni Malibu Bell, isa to sa may malaking panalo. Kaya pinipili ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung nasigundo na nung last outing, no? Yung numero 10 na si Misha. Kagaya nga po na nabanggit ko, nasigundo na nung huling takbo niya. So ibig sabihin, maganda na yung ikinikilos ni Kabayo. So for some reason na baka magkaroon ng killing pace between Good Reason, Auspicious, Meet Me in the Corner, pwede kasi nga makarimate si Misha, no? At kung hindi rin ganun kaganda yung tatakboy ni Malibu Bell, sa tingin ko si Misha na yung pwedeng makakuha ng panalo. Kaya kinukuha ko siya as my third choice. Again, dito po sa race number 7, ang first choice ko po is yung numero 2 na si Good Reason. Second choice ko po is yung numero 6 na si Malibu Bell. At ang third choice ko po is yung numero 10 na si Misha. Yun lamang po. Race number 8 na po tayo, mga kabari at mga kasilip. Final race for Sunday racing. So good luck sa inyo, mga kabari at mga kasilip, paratingan ng ating winner take all, pick 6, second pick 5 and pick 4. So magdagdag na lang po kayo kung meron pa po kayong ibang gusto, no? Para po sa akin, ang first choice ko rito is yung numero 13 na si Aliana. Isang basa ko rito, mga kabarya, mga kasilip, it's either ito yung mauna or either way, pwede naman kasing isunod si Aliana. Inabot lang to actually nung last outing niya, no? So mukhang nagsilbing bata na rin sa kanya yon, no? So kung sakasakali na pilitin nila Twinkle Toes na mauna nila Sinag, tingin ko naman si Aliana pwede namang isunod yan, peso ng tarsera pesto, no? Kaya pinipili ko siya as my first choice.
Second choice ko rito is yung numero 7 na si Silver Glow. Ito, under the ownership na to ni Madam Luis Dicena, no, ng LABD. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi nakalagay sa programa, regala pa, no. Pero tingin ko, LABD na to. Hindi lang ako ganun ka 100% sure, Second choice in a way kasi na nakikita ko na kung sakasakaling magkakaroon ng killing pace between dun sa mga matutulin na runners, tingin ko pwede maging tailor-made kay Silver Glow. And alam naman natin na ang LABD stable perming laban naman ng mga kabayo niya, no. Plus, masyado nang mababa sa grupo rin si Silver Glow, no. So kaya kinukuha ko siya as my second choice. Sama ko rito pang third choice, mga kabarya, mga kasilip, is yung numero G's na si Celebrity. Ito isang senaryo na nakikita ko, mga barya, mga kasilip, is kung sakasakaling magkaroon ng killing pace between doon sa mga sprint runners natin at hindi ganun kaganda pa yung tatakboy ni Silver Glow. Si Celebrity kasi, isa rin to sa mga kabayo na nakikita ko may malaking panalo dahil pwedeng makarimati to. Kung yun yung matatandaan, na segundo o na terserong dikit to kala make or break at saka kala Crazy Colleen, no? So kung sakasakali tatakboy niya yung same performance na tinakbo niya at that time, pwedeng makakuha ng panalo to. Kaya pinipili ko po siya as my third choice. But then again, itong race number 8, magdagdag na lang po kayo rito kung meron pa po kayong ibang kursonada, ha. Pero para po sa akin, ang first choice ko is yung numero 13 na si Aliana. Second choice ko rito is yung numero 7 na si Silver Glow. At ang third choice ko rito is yung numero G's na si Celebrity. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Sunday race analysis. Sana nakatulong sa inyo yan, mga kabari at mga kasilip, no? Wala naman tayong ibang hangad kundi makatulong lamang. And again, yung aking race analysis is binibase ko yan sa pagkakagawa ng lineup at yung aking mga pili is binibase ko according doon sa senaryo na nakikita ko. So nasa sa inyo po yan, mga kabari at mga kasilip, kung gusto nyo pong sundin, kung gusto nyo pong dagdagan, or pwede nyo rin naman pong palitan. Okay? So nga pala, gusto ko lang batiin na Happy Fiesta sa Sampaloc, Manila, no? So enjoy kayo dyan, mga Sampaloc, basta Sampaloc, patok, di ba? So yun, once again, this is your Master Silip na nagsasabing bawal ang hard loser, dapat happy lang. Good luck and happy racing. Bye-bye!